So guys, magandang tanghali po. Andito po ngayon kung saan yung lumaganap yung baha na sobrang lakas ng nakaraang Disyembre po, ng nakaraang taon. So makakapanayam natin yung mga kaibigan natin dito na mula sa Papag to. Kuya no? Baliw, andito po tayo. Tapos kita nyo naman po yung mga watermark. Sobrang may iwan pa talagang pinsala nila. So sana po guys, magbigay leksyon at aral po to sa mga mahilig dyan na magpuputol ng mga kahoy tsaka yung mga lupa na binubungkal. So kunting-kunti na lang po guys, makakapag ano po tayo. Kita nyo naman siguro yung situation ng nakaraang baha na sobrang ang lakas dito. Ewan ko lang kung naagapan kaagad ng mga kababayan natin dito nang naglikas sila kaagad para malayo yung pamilya nila. So kausapin natin yung mga residente dito. Yeah. Anong pangalan natin kuya? Nonoy Gugo. Ano mo si Auntie Pitson. Yung mga Pitson saka yung mga palmay. Oo, andyan. So, palmay to. Ayan. So, maya, kausap natin. So, ang experience mo kuya, nung time na lumakas yung ilang araw ba yung ulan? 2 araw, 3? So, 3 araw. So, yung naisipan niyo pa yung 3 araw, ano nang sumagi sa isip mo na lumikas o nag-evacuate? Lumikas lahat. So, wala namang casualty or yung mga kababayan nyo dito, mga kasambahay na ano yun. So, malaking pinsala yung nasira kuya, no? So, ano pa yung magiging ano po nyo, next step pag natapos natapos yung baha, ano yung ginawa nyo dito po? Bumalik? After naglinis. So, ang lalim ng mga putik, no? Sobrang ano. Ayan, no? Ayan guys. So, di biro dito na nakatira sila malapit sa may ilog guys. Tapos yung bukana nun, malapit na sa dagat. So, high tide ata yun kayo, no? Kaya nag-apo yung tubig. So, first time na nangyari ito yan sa City Papag. First time daw guys, oh. So, ayun, papaliwanag natin kung bakit nangyari yun na lumakas at nag-overflow talaga yung ilog nila guys. Gawa na rin siguro yung mga kahoy dun sa bundok. So, advice ko lang po sa mga mahilig dyan nagpuputol ng mga kahoy, iwasan nyo na po yun mga katropa para hindi na yun sa nangyari pa yung nangyari dito sa City Papag. So yun dun banda guys, yun papunta na yun ng Mati. Dito naman kung harap ka dito sa south, going to Katil at saka Abaganga at saka Katil. Yun yung sentro nila andun. Yan. So kuya, Happy New Year sa inyo. Tapos baka parating na yung ano ng UN dito para ayan, nakaunti pa lang pero medyo mas nakakatulong din 'yun para may documentary. So, paano 'yan guys? Puntahan natin yung ilog doon, samahan niyo ako tapos lilibutin pa natin yung yung mga ibang portion na po na level na po siya sa ilog tsaka sea level. So, hangga't maaari guys, kung magpuputol kayo ng kahoy, magtanim din kayo para may susunod na tutubo. So, yan po. Kuya, maraming salamat po. Maraming salamat din niya. Yan, yung mga kaibigan natin dito. Shout out. Sinong nag-ano dito? Kuya, nag-spear gun o yung spear fishing. Yung mga yung mangingisda. Ano yung style mo pag-isda? Lambat. Lambat yung gamit ako. Fishing man din ako. 2 yung content ko. Tapos yung isa spear gun. Tapos yung nang lalambat. Ayun. So maraming salamat kuya sa pag-paunlak ng interview. Sa lahat dito. Ayan. Ayan guys. So dito po guys, nakikita nyo po yan. Yan na po yung umupa na yung baha. Tapos dito talaga nagsimula yung pag-apaw ng tubig na malakas na pumunta sa mga kabahayan natin doon sa Sitio Papag. So ganun kalawak po yung naging epekto po na nawala yung dating mga luntiang niyog dyan, mga kahoy at yung lupa na humaharang sana sa malakas na pagbaha, pero napagdesisyonan daw ng local nila dito na patanggal kasi baka masira daw yung bridge. So yan po, parang disyerto po yung ilog nila guys na nagmistulang maaliwalas na sanay magpoprotekta sa mga vicinity ng tabing ilog po. So dito muna ako nagtatambay para makita ko po yung mga pinsala na nangyari nung na bagyong Kabayan. So yan po, may mama po na
kinukuha niya po yung mga panggatong para patuyuin. Tapos dito po yung mga hayop na nakasiling po sa ilalim. Then ayun po, makakausap ko po yung mga pahinante dyan na ilalagay nila yung mga bangka nila dyan po para may iayos nila po. Hanggang dito lang po. Hello guys, magandang tanghali po sa lahat mga katropa. Andito po ngayon kung saan yung baha na sobrang lakas, kung saan po nagmula yung pinakamalakas na nag-overflow yung ilog nila dito sa Caraga River. Andito ako ngayon pala sa Caraga Bridge. Ito po. Dati po singluntian po to dito ng mga maraming puno ng niyog, mga kahoy, tsaka yung lupa nila parang naging island sila. So hindi naman po siguro ipagkakaila na ginawa na lang talaga nila itong daungan ng kanilang mga bangka. So dito may mga nagpapatuyo ng kanilang mga kahoy. So marami talagang napinsala nung time na yun siguro guys. Kasi tingnan mo, yung mga bangka nila nasa ilalim lang ng tulay. Kasi sa sobrang pag-apaw ng tubig dun dito, lumakas. Yung nakita nyo kanina in-interview natin doon ng mga mama na nandun sa may kalsada, sila po talaga yung naka-witness na sobrang lakas ng tubig na papunta sa kanilang mga bahay guys. So dito, sana naman po guys, ilagay natin sa isip na natin po na iwasan na natin po palagi magpuputol ng kahoy na malapit po sa mga ganitong portion, malapit sa ilog. Malaking tulong sana yung mga puno na pinutol nila dito. Iwan ko kung bakit sila nag-agree na palakihin yung ilog, kasi yung explanation daw nila para hindi daw masira yung tulay. Pero sa pagkakaalam ko guys, kahit sinong mga eksperto kung tatanungin nyo about sa ganyang klase na pagpuputol ng kahoy, yun talaga yung kahihinatnan. Sisingilin talaga tayo ng inang kalikasan guys. So marami, kwento niya lang kanina, marami daw mga hayop na namatay, yung mga kalabaw, yung mga ibang baka daw. Tapos apektado yung hanap buhay nila nung time na yon kasi umulan sila ng straight 3 araw. So andito po sila kuya, inaayos nila yung mga bangka nilang gagamitin na naman sa paglalaot. So yun dito guys, yung may portion, ito yung lumang tulay nila dati nung hindi pa yung sinalanta ng bagyong Pablo. Kaya yung explanation nga nila, binungkal nila yung ganyan dyan, oh. Kita nyo yan, ayan dyan. Dati yan, maraming punong niyog yan, mga kahoy, parang lupa siya na island. Ayan dyan, oh. So yung lumakas talaga yung ulan daw mula daw sa bundok. Ayun. So ayun na, yun ang nangyari guys. Nag-overflow. Wala kahit ni isang ano nila, wala silang naisalba ng mga ibang gamit, yung iba lang. Kasi sa sobrang lakas yun. Ayan, oh. Dati yan dyan, kung makikita nyo yan, makikita nyo sa overlay natin, luntian. Napaka kulay berde talaga yung mga niyog dito that time. Isa lang yun dun, functional talaga lang maagos yung ilog na malakas, yung dun banda, yung portion nakikita nyo yun. Yun ang talaga yung malaking ilog nila. So yung ginawa nila, pinutol nila yung mga niyog dyan, dun po banda. So yung malaking kawalan talaga yung ginawa din ng kung sino yung proyekto na gumawa nito. So nakita nyo na, hindi pa umabot ng 3 taon, nandun na yung resulta kaagad. So ayun po guys. Ay nako. So dito kakausapin natin si kuya, yung nag-aayos ng kanyang mga bangka dito na naka-parking dito sa ano niya, sa ilalim ng tulay. So napaka-unique. Ngayon lang ako nakakita na yung mga bangka dito pinaparada sa ilalim ng tulay. Kuya, magandang tanghali po. Ako nga pala po si Antonio Loma. Tapos pangalan po niyo kuya? Felix Bagay. Si Kuya Felix Bagay. Gaano katagal na kayo dito kuya, nagpaparada ng inyong mga bangka? Walong taon na. 8 years. So yan, sa loob ng 8 years, kuya, yun pa ba yung nangyari yung December, yung malakas na pagbaha? Baha. Yun na lumaganap dito. First time na nangyari yun kuya, no? Yun. Kasi yung si Bagyong Pablo that time, hindi man siya umapaw doon. Sa kasada yung ilog. Nag-overflow. Si Agaton. Ang kuwan. Ayun.
Kadalasan po kuya, saan po kayo nagpapalaot doon sa may papunta doon sa dagat na talaga yung malaking ano. Ayan. So yun guys, malaking tulong to yung tulay din sa kanila, nagsisilbing pahingahan ng kanilang mga hayop. Bangka. Oo, bangka. Tapos nung dumating yung bagyong yung baha na yon, so sobrang naano na ako. Nakita ko sa ano, sus, hindi man siya garit. Dati kuya no, luntian talaga siya, maraming puno ng ano, niyog. Niyog, oh. Tsaka yung may lupa pa talaga naka ano no, naka vicinate yung nakalapag yung mga lupa diyan, parang island. Oo. Tapos sino yung alam nyo kuya, sino yung gumawa ng proyekto diyan? Hindi tinapos na ano. Parang binungkal na lang basta-basta, pinutol. Pumayag agad. So, Ay, sabi nila, makadaot man daw ng tulay. masisira to. Tingnan yung nangyari. Ano din. Hindi naman to masisira kasi napakatibay nito. Gumawa nito. Gali, technology pa lang, ano mga Hapon. So, malabong mangyari yun na masisira. So, yan po guys ha. So, nakapanayan po natin si Kuya. Babalikan natin si Kuya bukas. Saka may dadalhin tayo para sa kanya. Hindi kasi nadaanan ko lang talaga to guys. Pero bukas, babalik tayo dito. Eh, may mga bata nagsilabasan. Happy New Year sa iyo, Bunso! Ilan po yung anak nyo? Dalawa po. Okay. So, yan po guys. Kahit ito, yung tatay ko talaga, ganito din yung hanap buhay noon. Yan ang kinabubuhay din namin. So, nakaka-relate ako pag nakikita ko ng bangka. Naalala ko yun si tatay. So, that time, si Kuya. So, babalikan natin si Kuya dito guys. May surprise na tayo na ibibigay sa kanya. O Kuya. So, dito lang kayo nakatira Kuya, no? Doon sa takbo ng Sanusi. Ay, sa harap ng Sanusi. So, eskwelahan. so dito lang kayo nagpaparada ng kanyang mga bangka. Malaking baha. Sige. Try natin, mabalikan natin si Kuya hanggang dito lang pa siya until mga alas 2 ng hapon. So guys, hanggang dito lang po guys ha. So, pakisabi na lang po sa mga ayan, si Kuya. Salamat po Kuya sa mainit na pagtanggap po sa atin na interview. Ayan po. Iwasan po natin yun guys. Bukas mag-ayos pa ng plywood. Oo, kasi plywood dito talaga yung nakaano. sa kabila. Marami talagang napinsala yung baha na yun eh. So ayan. Yan po guys ha, iwas na po. Pagsabihan nyo na po yung ibang mga alam nyo na dyan. Na hindi maganda na magpuputol po tayo palagi ng puno malapit sa may ilog. Kahit na malayo sa ilog guys, alam nyo yung puno talaga pag pinuputol, walang kapalit, walang tumutubo na papalit sa kanya. Ganon yung magiging resulta. So tandaan po natin, hindi lahat po sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, tayo po yung tama. So lalahanin natin yung sa susunod pa ng mga henerasyon. Hanggang dito lang po guys. Maraming salamat po. Happy New Year and belated Merry Christmas.